Magandang araw sa inyong lahat at salamat sa pagsama ninyo sa akin sa episode na ito ng Edwin Tan Podcast. Ngayong araw, ginugunita natin ang ika-129 na death anniversary ni Dr. Jose Rizal. Karaniwan, kapag sinabing Rizal Day, agad nating naiisip ang mga libro sa eskwela, Noli Me Tangere, El Filibusterismo, at yung mga tanong sa exam na kailangan mong kabisaduhin noon. Pero ngayong mas may edad na tayo, mas may karanasan na sa buhay, mas iba na ang dating ng alaala ni Rizal. Kaya ang tanong ko ngayon ay hindi, sino si Rizal? Ang tanong ko ay, ano ang sinasabi ni Rizal sa atin ngayon? Ang takeaway ko ngayong pagdiriwang. Para sa akin, ang pinakamalaking takeaway ko sa paggunita ng ika-129 na death anniversary ni Dr. Jose Rizal ay ito. Hindi tapos ang laban ni Rizal, iba lang ang anyo. Noong panahon niya, malinaw ang kalaban, kolonyalismo, pang-aabuso ng kapangyarihan, kawalan ng boses ng karaniwang Pilipino. Ngayon, wala na tayong mga Kastilang preyle na humahampas sa atin, pero may iba tayong kinakaharap, disinformation, corruption, kawalan ng malasakit, pagiging manhid. Na at minsan, sarili nating takot magsalita si Rizal bilang ordinaryong tao. Minsan kasi masyado nating inilalagay si Rizal sa pedestal. Para bang hindi na siya relatable. Para bang superhero siya na ipinanganak na matalino, matapang at handang mamatay para sa bayan. Pero kung iisipin mo, si Rizal ay tao ring natakot, umibig, nasaktan, nag-alinlangan, at pwedeng pumili ng komportabling buhay sa ibang bansa. May pagkakataon siyang huwag bumalik sa Pilipinas. May pagkakataon siyang manahimik na lang. May pagkakataon siyang unahin ang sarili niya, pero hindi niya ginawa. At dito pumapasok ang unang aral para sa akin. Ang tunay na bayani ay hindi yung walang takot, kundi yung kumikilos kahit may takot. Paano ito relatable sa atin? Hindi naman lahat sa atin tatawag na bayani ang sarili nila. Hindi rin naman tayo hihilingin ng panahon na ialay ang buhay natin sa literal na paraan. Pero araw-araw may mga maliliit na desisyon tayo. Mananahimik ba ako o magsasalita? Makikibagay ba ako kahit mali o tatayo ako para sa tama? Magpapaagos na lang ba ako o magiging conscious ako sa ginagawa ko? Sa opisina, sa pamilya, sa social media, sa simpleng usapan sa kape, doon ngayon nagaganap ang laban. Ang lapis ni Rizal at ang keyboard natin, may isang linya na madalas nating marinig. The pen is mightier than the sword. Kay Rizal, ang lapis at papel niya ang sandata. Sa atin ngayon pwedeng keyboard, cellphone, mikropono, camera o simpleng boses natin. Ang tanong, paano natin ito ginagamit? Ginagamit ba natin ito para magpahayag ng katotohanan, magbigay liwanag, magpalawak ng pangunawa o para lang makipag-away, manira, magpalaganap ng galit? Kung buhay si Rizal ngayon, pakiramdam ko hindi siya magiging viral for clout. Mas magiging maingat siya, mas magiging mapanuri, mas magiging responsable. At dito papasok ang pangalawang takeaway ko, hindi sapat ang talino kung wala kang malasakit. Edukasyon na may puso. Si Rizal ay edukado, oo, pero hindi lang siya matalino, may puso siya sa bayan. Ngayon marami tayong degree, marami tayong impormasyon. Isang click lang, may sagot na agad. Pero tanong ko, ano ang ginagawa natin sa kaalamang ito? Ginagamit ba natin para iangat ang kapwa? Tulungan ang mas nahuhuli, magbigay ng pag-asa, o ginagamit lang natin para magmukhang tama, mang-down ng iba magyabang. Ang edukasyon na walang malasakit ay nagiging yabang. Ang kaalaman na walang konsensya ay nagiging sandata ng pang-aabuso. Ang tahimik na tapang. Hindi lahat ng tapang ay maingay. Hindi lahat ng bayani ay nasa entablado. Minsan ang pagiging Rizal ngayon ay ang pagiging tapat kahit walang nakakakita. Ang pagtanggi sa easy shortcut kahit mahirap. Ang pagprotekta sa dignidad ng kapwa kahit wala kang kapalit.
Ito yung mga tahimik na desisyon na hindi mo ipopost, hindi ka palalakpakan, pero alam mong tama. At ito ang pangatlong takeaway ko. Ang bayan ay binubuo ng maliliit na tamang desisyon araw-araw. Rizal at ang tanong ng konsensya. Bago barilin si Rizal, alam niya ang mangyayari. Hindi siya nagbulag-bulagan, hindi siya nagkunwaring walang alam. Kaya minsan, iniisip ko, kung tayo ang nasa lugar ni Rizal, ano ang pipiliin natin? At mas realistic na tanong, sa maliit nating mundo ngayon, pinipili ba natin ang konsensya o ang convenience? Dahil aminin natin mas madaling manahimik, umiwas, mag-scroll na lang, sabihing hindi ko problema. Pero kung lahat ganon, sino ang tatayo? Hindi ka kailangan maging perpekto. Isa pang mahalagang bagay, hindi perpekto si Rizal. May mga pagkukulang siya. May mga desisyong pwede pang i-criticize. At okay lang yun. Ang mahalaga, hindi siya naging manhid. Kaya para sa ating lahat na pakiramdam minsan ay kulang, pagod o hindi sapat, good news yan. Hindi hinihingi ng bayan ang pagiging perpekto. Ang hinihingi lang pakialam. Ano ang Rizal moment mo? Baka ang Rizal moment mo ay pagiging tapat sa trabaho, pagpapalaki ng anak na may prinsipyo, pagbabahagi ng kaalaman, paggawa ng content na may saysay, simpleng pagiging mabuting tao sa isang magulong mundo. At kung nagagawa mo yan, sa sarili mong paraan, buhay ang diwa ni Rizal sa'yo. Pagtatapos, sa ika-129 na death anniversary ni Dr. Jose Rizal, para sa akin, hindi lang ito pag-alala sa kanyang kamatayan. Ito ay paalala ng responsibilidad ng mga buhay. Responsibilidad nating mag-isip, magtanong, magmahal ng bayan sa gawa, hindi lang sa salita. Bago ako magtapos, gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng patuloy na sumusuporta sa Edwin Tan Podcast. Maraming salamat sa mga nag-subscribe na, sa mga nag-share, at sa mga patuloy na nakikinig at naniniwala sa ganitong klasing usapan, mga kwentuhang may lalim, may puso, at may liwanag. Kung nagustuhan mo ang episode na ito, huwag mong kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe sa Edwin Tan Podcast. Malaking tulong yan para mas marami pa tayong maabot at mas marami pang makinig sa mga ganitong pagninilay. Muli, ako si Edwin Tan. Hanggang sa susunod nating kwentuhan at sana sa araw-araw, kahit sa maliit na paraan, maging Rizal tayo sa sarili nating mundo.